Ang panunukso ng demonyo kay Jesus. Sa buhay, dumarating tayo sa mga panahon ng pagsubok, mga sandaling pakiramdam natin ay nag-iisa tayo sa isang tigang at malupit na ilang, mga panahong puro kahirapan, pangamba at tukso. Ngunit paano kung ang mga pagsubok na ito ay hindi lamang pagsubok, kundi isang paraan upang palakasin tayo? Ganito mismo ang nangyari kay Jesus nang dalhin siya ng Espiritu sa ilang. Sa loob ng 40 araw ng pag-aayuno at pananalangin, hinarap niya ang gutom, pagod at mismong panunukso ni Satanas. Ngunit sa halip na humina, lalo siyang tumibay, hindi lamang sa katawan, kundi lalo na sa espiritu. Ano ang matututunan natin sa karanasang ito ni Jesus? Paano natin magagamit ang mga panahon ng pagsubok upang lumago sa pananampalataya? Tara pagnilayan natin ang kwento ng kanyang paglalakbay sa ilang, isang kwento ng katatagan, pananampalataya at tagumpay laban sa tukso. Sa loob ng 40 days, nag-ayuno si Jesus sa ilang, walang pagkain, walang tubig, tanging siya at ang kanyang mga panalangin. Habang lumilipas ang bawat oras, humihina ang kanyang katawan, ngunit may isang kahangahangang bagay na nangyayari sa kanyang espiritu. Habang nauubos ang kanyang lakas sa katawan, lalo namang tumitibay ang kanyang espiritual na paninindigan. Sa katahimikan ng ilang, malayo sa ingay ng mundo, mas lumalim ang kanyang koneksyon sa Ama. Ngunit hindi nag-iisa si Jesus sa tigang na lupain. Ang mga mababangis na hayop ay gumagala sa ilang, ang kanilang mga alulong ay umaalingaw-ngaw sa gabi. Mula sa mga anino, pinagmamasdan siya ni Satanas. Hindi inaalis ang tingin sa kanya. Naghihintay ito, nagmamasid, naghahanap ng tamang sandali para umatake. Sa kanyang baluktot na pag-iisip, inakala niyang humihina si Jesus sa bawat araw na lumilipas, ngunit nagkamali siya ng lubusan. Ang unang panunukso ay ang gutom. 40 araw na walang pagkain, umabot si Jesus sa hangganan ng kanyang pisikal na kakayanan. Ang kanyang katawan ay sumisigaw para sa kalakasan. Ngunit sa sandaling ito ng matinding kahinaan, ipinakita ni Jesus ang isang lakas na magbabago sa kasaysayan magpakailanman. Dumiskarte si Satanas. Lumitaw siya sa harapan ni Jesus. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa panlilinlang. Kung ikaw ang anak ng Diyos, pabulong niyang sinabi, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Napakasimple, hindi ba? Isang salita lamang at maaaring matapos na ang paghihirap ni Jesus. Ngunit alam niya ang totoo, hindi lang ito tungkol sa pagkain. Sinusubok ni Satanas ang isang bagay na mas malalim, ang pagtitiwala ni Jesus sa panustos ng Diyos. Pipiliin ba ni Jesus na kumilos ayon sa kanyang sariling paraan o magtitiwala siya sa kanyang Ama kahit sa harap ng matinding kakulangan? Tinitigan niya si Satanas at buong tapang na sinabi, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Sa sandaling iyon, pinili ni Jesus ang salita ng Diyos kaysa sa panandaliang kaginhawaan. Ipinakita niya sa atin ang tunay na kahulugan ng pagiging tao, na ang ating pinakamalalim na kalakasan ay hindi nagmumula sa pisikal na kasiyahan, kundi sa ating relasyon sa Diyos. Ang ikalawang panunukso ay ang pangaakit ng kapangyarihan. Ang paglaban sa tukso ay isang bagay, ngunit paano kung inaalok sa iyo ang buong mundo? Ito mismo ang hinarap ni Jesus sa kanyang pagtutunggali kay Satanas. Dinala niya si Jesus sa isang mataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo sa isang iglap. Nakatambad sa harapan niya ang mga lungsod, ang kanilang kapangyarihan, kayamanan at impluensya. At sa isang mapanuksong bulong, sinabi ni Satanas, lahat ng ito ay ibibigay ko sa iyo kung luluhod ka at sasamba sa akin. Ito ang pinakamadaling daan patungo sa tagumpay. Walang hirap, walang pagtanggi, walang krus, isang simpleng pagyukod lang at si Jesus ay maaaring maghari sa lahat. Walang sakit, puro kapangyarihan. Ngunit nakita ni Jesus ang panlilinlang sa likod nito. Alam niya na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa pagkamit ng kontrol,
kundi sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya't agad siyang sumagot, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran." Sa mga salitang ito, ipinahayag ni Jesus ang isang makapangyarihang katotohanan. Ang tunay na pamumuno ay hindi tungkol sa paghahari, kundi sa paglilingkod sa mas mataas na layunin. Isipin kung gaano kadalas nating hinahabol ang kapangyarihan, posisyon o kayamanan. Iniisip na ito ang magbibigay ng tunay na kaligayahan. Madali tayong mahulog sa bitag ng paggawa ng kompromiso para sa tagumpay o paghabol sa material na yaman, anuman ang kapalit. Ngunit ano ang tunay na halaga ng tagumpay kung isinusuko natin ang ating pananampalataya at integridad? Itinuturo sa atin ni Jesus na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa pagsunod sa Diyos, hindi sa paghahangad ng makamundong paghahari. Ang tukso ni Satanas ay hindi lamang tungkol sa paghahari sa mundo, ito ay tungkol sa kung ano talaga ang kahulugan ng kapangyarihan. Ipinakita ni Jesus na ang tunay na pamumuno ay paglilingkod. Sa halip na kumapit sa kontrol, pinili niya ang pagpapakumbaba. Sa halip na maghari sa pamamagitan ng puwersa, namuno siya sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang ikatlong panunukso ay ang pagsubok ng pagmamataas. Isang hamon na mapangahas at mapanganib. Dinala niya si Jesus sa pinakamataas na bahagi ng templo sa Jerusalem. Mula roon, tanaw ang nakalululang taas. Pagkatapos, sinabi ni Satanas, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, tumalon ka." Sapagkat nasusulat, ipag-uutos niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan ka nila upang hindi masaktan ang iyong paa sa bato. Ngayon ginagamit na mismo ni Satanas ang kasulatan upang manipulahin si Jesus. Kinukwestiyon niya ang kanyang pagkadiyos. Kung tunay kang anak ng Diyos, patunayan mo. Madali sanang tumalon si Jesus. Dadalhin siya ng mga anghel at magugulat ang mga tao sa isang pambihirang himala. Ngunit nakita ni Jesus ang panlilinlang. Hindi ito tungkol sa pananampalataya, kundi sa pagmamalaki. Ang pagsubok sa Diyos para sa isang dramatikong tanda ay isang gawa ng pagmamataas, hindi ng tunay na pagtitiwala. Kaya't matatag niyang sinabi, nasusulat din, "Huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos." Ang tugon na ito ay nagpapakita ng isang mahalagang katotohanan tungkol sa pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay hindi humihingi ng patunay mula sa Diyos. Ito'y nagtitiwala sa Kanya kahit hindi natin nakikita ang resulta. Itinuturo sa atin ni Jesus na ang tunay na pananampalataya ay hindi nakasalalay sa mga engrandeng milagro, kundi sa simpleng pagsunod at pagtitiwala. Higit pa rito, ipinapakita ng tuksong ito ang ating pakikibaka sa pagmamataas. Gaano kadalas nating hinahangad ang pagkilala, pagpapatunay o atensyon? Ang sagot ni Jesus ay isang hamon sa atin. Sinusunod ba natin ang Diyos dahil mahal natin Siya o dahil may gusto tayong makuha mula sa Kanya? Matapos mabigo sa tatlong tukso, wala nang nagawa si Satanas kundi ang umalis. Natalo siya. At pagkatapos isang napakagandang bagay ang nangyari. Pagkatapos, iniwan siya ng dyablo at dumating ang mga anghel upang paglingkuran siya. Nagtagumpay si Jesus hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa pamamagitan ng mga hukbo, kundi sa salita ng Diyos. Nilabanan niya ang mga patibong ni Satanas, gutom, kapangyarihan at pagmamataas, at ipinakita sa atin na posible ang tagumpay laban sa tukso. Ngunit ang kwentong ito ay hindi lang tungkol kay Jesus. Ito rin ay tungkol sa atin. Araw-araw, hinaharap natin ang sarili nating mga tukso. Ngunit iniwan sa atin ni Jesus ang gabay upang mapagtagumpayan ang mga ito. Kumapit sa salita ng Diyos, magtiwala sa Espiritu Santo at manatiling tapat sa Ama. Ang kwento ng tukso ni Jesus sa ilang ay hindi lang isang makasaysayang pangyayari. Ito ay isang paalala sa ating lahat. Araw-araw, hinaharap natin ang sarili nating mga ilang, mga pagsubok na sumusukat sa ating pananampalataya, mga tukso na sinusubukang pahinain ang ating loob, at mga desisyong nagpapakita kung sino talaga tayo sa harap ng Diyos.
Kaya sa tuwing pakiramdam mo ay nasa ilang ka ng iyong buhay, kapag ikaw ay nag-iisa, pinanghihinaan ng loob o tinutukso ng mundo, alalahanin mo ito. Hindi ka nag-iisa. May Diyos na kasama mo. At kung paano nanalo si Jesus laban sa tukso, kaya mo rin. Manatili kang matatag, manatili kang tapat, at sa huli, makikita mo ang tagumpay na higit pa sa kahit anong kayamanang maiaalok ng mundong ito.